stress kasi kabayan, sa pagkakalam ko, ito ay natural response ng ating katawan sa mga changes, sa mga challenges, sa mga nangyayari sa buhay natin everyday na pwedeng magresulta kabayan in different aspect kagaya ng physical, emotional, behavioral response. Lahat tayo nakaka-experience ng stress from time to time. Ikaw na nanonood ngayon, hindi ka ba nakakaranas ng ganyan? At yung lolo mo, araw-araw na ata nakakaranas ng stress. Diyos mio, Marimar. Pero, ang stress ay pwede nating maiwasan. Merong tinatawag na stress management technique. At tayo nakakaranas ng stress kabayan, walang exemption yan. Kahit nga bata na stress na yan. Hindi po ba? Ngayon, ano nga ba talaga ang pinaka-main cause of stress? Kasi pag ikaw pinasukan na ng stress kabayan, stress is very hard sometimes to manage. Yan yung time na hindi na tayo nakaka-relax. Which comes with a range with emotion, physical, di ba? Nararamdaman talaga yan lahat kabayan. So tayong mga tao, ako, ikaw, nakakaranas ng pagka-stress, in response, nagpapacheck up tayo. Ngayon pagpunta natin sa doktor, walang nakita. Lahat negative. Ang huling sasabihin sa'yo, stress ka. Diyan na pumapasok kabayan na sa dami ng changes, yung challenges na nangyayari sa buhay mo, stress or stressor ang number one pala dyan. Dahil ang stress kabayan, it makes us very hard to relax. Aminin mo. Walang tao na stress na hindi. May tao ba na stress tapos relax lang? Wale, hindi po ba? It comes with the range of response kagaya ng andyan na pumapasok yung anxiety, mabilis ma-irritable, di ba? Magagalitin. Kabayan, tingnan mo kapag ikaw ay stress. May nananakit sa katawan mo na hindi mo alam kung saan nanggagaling. Body aches. Nananakit ang tiyan mo na hindi mo maintindihan na okay naman ang kinain mo. Hindi ba? Yung pabigla-bigla na lang. Yung tipo ba na nagkakaroon ka na ng trouble sa pagtulog? Hindi ka na nakakatulog ng maayos? At hahantong na yan kabayan sa nawawalan ka ng appetite sa pagkain, hindi po ba? Stress, kabayan. Kaya please, i-manage natin ng maayos ang mga ganyang pangyayari sa mga buhay natin, ha? Kasi ito kabayan na base sa pag-aaral. Pag tayo pa naman ay masyadong babad dyan sa stress na yan, or yung tinatawag na long-term activation ng mga stressor na yan, kagaya ng sobrang pagtaas ng cortisol, number 1 yan eh. And other stress hormone can disrupt, tandaan nyo, all our body's responses na pwedeng ilagay ang ating katawan o kalusugan at higher risks sa pagkakaroon ng kahit anong sakit. Andyan na pumapasok yung anxiety, depression. Alam mo yun, wala kang gana sa mga buhay-buhay. Kaya ko po ito sinasabi kabayan dahil nga napansin nyo lahat naman ng mga pinagawa nyo sa ospital, first class na ospital man yan, lahat negative. Ngayon, nagpapasalamat ka dahil negative, pero hindi ka nagpapasalamat sa nararamdaman mo. Bakit hindi nawawala? Stress. Ang cortisol at saka stress hormone mo mataas kabayan. Kaya try to manage. Relax. Kahit sinasabi ko dito na ang hirap mag-relax kapag ikaw ay stress. Enjoy life. Take it from panot kabayan. Ito din ha, ang pagkakaroon ng stress, ito din yung isang build up, okay, ng mga nangyayari sa buhay mo na nanggagaling sa maliliit na nabuo. So ang gagawin mo na lang, huwag mo na lang pagkaisipan yung mga ganyan kabayan para hindi magkaroon ng sobrang stress. It's accumulation of small things happen to you na hindi maganda kabayan. Na pwedeng, ayun, baliwala na maisip mo na nangyari sa buhay mo, ang importante yung kasalukuyan. Gaya sa akin kabayan. Okay, may experience po ha. Pasensya na kung mahaba ito kasi true to life.
kahit na pinagsisigawan kami ng mga pasyente dito, okay, ako, sa totoo lang kabayan, wala akong response dyan. Pinapakinggan ko dito, pinapalabas ko dito. Bakit? Kasi kung dinadamdam ko yan kabayan, although tao lang din naman ako, kapag narinig ko ni sinabi sa akin na masasakit, given, tinitake ko yan. Pero hindi ko yan dinidibdib kabayan. Bakit ko didibdibin? Inonoo ko na lang. Diba? Try to think. Kasi kung ikaw didibdibin mo yan, ay talagang ikaw, malayo ka sa pamilya mo, ang hirap magkasakit kabayan. So, ang ginagawa ko, tinataliwas ko na lang ang aking sarili na iginugugol ko dito sa aking trabaho, mag-focus ako dito nang hindi magkamali. Okay? Much better yun. At ito, ginagawa ko talaga ng tama ang aking trabaho. Para kahit papano, at the end of the day, ano man ang sinabi ng pasyente, ano man ang narinig ko, kasi tinatawag kami ditong slave. Tinatawag kami ditong kabayan. Alam mo yun? Ang pumapasok sa bahay at yung tinuturing na ganito na foreign dito sa lugar na to, kabayan, marami na akong na-encounter na sinabi sa amin. Hindi naman sa pag-aano ha. Pero syempre, dayo lang tayo dito. So, isa lang tayong alipin. Okay, in short, tanggapin na natin yan. So, sa akin, ba't ako magpapastress sa inyo? So, gagawin mo na lang dyan para hindi ka manatili sa kulungan ng pagka-stress o sa iniisip mo. Pakinggan mo lang dito, palabasin mo dyan. Okay? Sa lawak ng pangunawa ko, kabayan, Diyos ko, ako pa. So, ako nagpo-focus na lang ako dito pagkatapos ng trabaho, uwi. At the end of the day, okay, ayan, pinagpapasa Diyos ko na lang lahat yan. O, di ba? At least wala na akong iniisip. So, isang sharing lang po ito kabayan ha, na ang pinakamahigpit na kalaban natin lahat, pagkakaroon ng stress. Pag walang nakita si doktor sa'yo, kahit dito ang mga doktor, sinasabi, stress ka. So, labanan natin yan ha. Huwag magpaka-stress sa buhay na ito. Ang buhay ay maikli lamang. Dito, ang labanan ngayon dito, maging masaya ka sa buhay mo. Huwag kang magpakulong sa mga mapapait na nangyayari sa buhay mo. Okay? Magpakasaya ka kabayan. God bless everyone. Importante malayo ka sa anumang hindi magandang karamdaman. Okay? Alagaan pong kalusugan, ha? Bye-bye!